Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang nakakakilabot na kwento ng isang forensic psychologist na hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Pero sa kanyang pagpunta sa isang liblib na bayan sa Pilipinas, makakasaksi siya ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang matandang babae ang nag-alok na ipakilala siya sa diwata ng ilog, ngunit ang kanyang pag-aaral ay mauuwi sa isang nakakatakot na karanasan. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa kagubatan at paano siya makakabalik sa Maynila? Abangan ang buong kwento. Bago ko ikwento itong nangyari sa akin, gusto ko munang magbigay ng disclaimer. Hindi po ako naniniwala sa mga kababalaghan. Hindi po ako naniniwala sa mga multo, aswang, at kung ano-ano pang mga kwento na kinatatakutan ng mga tao. Forensic psychologist po ako at para sa akin lahat ng bagay ay may paliwanag. Kaya naman ako napadpad sa isang rural na bayan sa Pilipinas noong undas ay dahil sa isang pag-aaral na ginagawa ko. May mga naganap na sunod-sunod na pagkamatay sa bayan na iyon at ang sabi ng mga residente ay may isang diwata raw ang pumatay sa mga taong iyon. Pinuntahan ko yung lugar para malaman kung ano ba yung dahilan ng mga pagkamatay na iyon. Dahil para sa akin, hindi pwedeng isang diwata ang may kagagawan noon. Hindi naman totoo ang diwata, di ba? Ang sabi ng mga residente, yung mga biktima raw ay nakita na pumasok sa kagubatan na nasa tabi ng ilog. Pagkatapos ay hindi na lumabas ng buhay. Ang sabi ng mga residente ay may diwata raw na nakatira sa ilog na iyon. At kapag may pumasok doon na hindi nagbigay respeto sa diwata, ay tiyak na papatayin ito. May nakilala akong matandang babae na nagsabi sa akin na minsan na rin daw siyang nakaranas ng galit ng diwata. Pero nakaligtas siya dahil nagmakaawa siya at nangakong hindi na uulitin ang ginawa niyang paglabag. Sabi niya, kung gusto ko raw ay sasamahan niya ako sa ilog at ipakikilala niya ako sa diwata. Sabi ko, sige, pero hindi ako magtatagal doon. Gusto ko lang makita yung lugar na pinangyarihan ng mga pagkamatay. Pumayag naman yung matandang babae. Pumasok kami sa kagubatan at doon ko naramdaman na may kakaiba nga sa lugar na iyon. Makapal yung hamog kahit na 10:00 na ng umaga. Tapos yung mga tunog ng kalikasan parang amplified. Yung mga tunog ng mga ibon, mga kuliglig. Yung mga dahon na nagkikiskisan. Lahat ng tunog ay malakas, nakakabingi. Pero yung tunog ng boses namin ng matandang babae, mahina. Parang binubulong lang namin sa isa't isa yung mga sinasabi namin. Habang naglalakad kami, napansin ko na may mga simbolo sa mga puno at mga bato. Pare-pareho lang yung mga simbolo. Tapos naalala ko na yun yung mga simbolo na nakita sa mga katawan ng mga biktima. Naisip ko na baka yung pumatay sa mga biktima ay may lahing katutubo o kaya ay isang kulto. Bigla akong nakaramdam ng takot kasi baka mamaya ay pinapanood na kami ng taong iyon. May nakita akong anino na mabilis na gumalaw sa paligid. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung anino na yon, pero nakita ko siya. Parang anino ng isang malaking ibon na lumipad sa itaas namin. Pero nung tumingala ako, wala naman akong nakita. Pagdating namin sa ilog, may nakita akong altar na gawa sa mga bato. May mga nakapatong doon na mga bulaklak at prutas. Sabi ng matandang babae, yun daw ang mga alay para sa diwata. Tapos bigla siyang tumawa, sabi niya, siya raw ang tagapag-alaga ng diwata. At ngayong wala na siyang alay, ay ako na lang daw ang iaalay niya. Nataranta ako noon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bigla na lang akong tinulak ng matandang babae at natumba ako sa lupa. Mabilis siyang kumilos, hindi ko alam kung saan siya kumuha ng mga lubid, pero nagawa niya akong itali sa isang puno. Siguro ay dahil sa sobrang gulat ko, kaya hindi ako nakapanlaban. Tumayo siya sa harapan ko at tinawag yung diwata.
Nanginginig ako sa takot noon dahil hindi ko alam kung ano yung lalabas mula sa ilog. Nakita ko na gumalaw yung tubig, parang may malaking bagay na papalapit sa amin. Tapos, nakita ko yon, isang napakagandang babae na halos walang saplot sa katawan. Yung buhok niya ay mahaba at kulay puti. Yung mga mata niya ay parang mga diamante. Kahit na natatakot ako ay hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan yung mukha ko. Sabi ko, hindi totoo ang mga diwata, hindi totoo ang mga diwata. Paulit-ulit ko yung sinabi. Tapos bigla akong nakarinig ng boses ng isang bata. Pagtingin ko sa gilid, may isang batang lalaki na nakaluhod sa lupa. Nagdarasal siya at may hawak siyang mga bulaklak. Nakatingin siya doon sa diwata at nanginginig. Biglang lumingon sa kanya yung diwata at lumapit sa kanya. Tapos, bigla na lang nawala yung diwata at yung matandang babae. Naiwan akong nakatali sa puno, yung bata ang nagkalag sa akin. Sabi niya, napadaan lang daw siya at nakita niya kami. Nag-alay daw siya ng respeto sa diwata at nagmakaawa na wag siyang saktan. Kaya raw nawala yung diwata at yung matandang babae. Nung bumalik kami sa bayan, ay hindi na natagpuan yung matandang babae. Sabi ng mga residente ay malamang na kinain na rin siya ng diwata. Hindi ko alam kung anong nangyari noon. Basta ang alam ko lang ay nakabalik ako sa Maynila at nagpatuloy sa buhay. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ingat sa mga diwatang nagkukubli sa dilim